Maligayang panunood po kareka. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang science fiction action movie na may pamagat na Gemini Man. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang isang profesional na sniper na nagngangalang Henry. Nagtago siya sa field ng Belgium at inihanda ang lahat bago hilahin ang gatilyo upang patayin ang isang pinaghihinalaang terorista na si Valery Dormov na nagsasaya sa kanyang oras sa isang tumatakbong tren. Siya ay tinutulungan ng isang kapwa agent ng DIA na si Marino na patuloy na nagpapaalam kay Henry tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa tren. Nang handa na siya ay biglang may dumating na batang babae kay Dormov kaya napilitan siyang mag-standby. Nang nawala ang bata sa eksena ay agad na bumaril si Henry at tinamaan ng bala ang target bago dumaan ang tren sa tunnel. Pagkatapos ng kaganapan karekap ay sinabi sa kanya ni Marino na humanga siya sa sniper shot dahil perpektong tumama ito sa leeg ng target. Nirecord pa niya ang insidente gamit ang kanyang cellphone na agad namang inutusan ni Henry na i-delete ito. Matapos ang pagpatay, si Henry ay nakaramdam ng pagsisisi at nagpa siya na magretiro na mula sa mapanganib na trabahong ito dahil patuloy itong nagmumulto sa kanya gabi-gabi. Hindi nagtagal ay binisita siya ni Dil Patterson at sinabi sa kanya ang tungkol sa kung paano maaaring wakasan ng isang maling hakbang ang buhay ng inosenteng babae, kaya ipinahayag niya ang kanyang plano na magretiro na umaasa na makamit niya ang kaunting kapayapaan para sa hindi na muling pagpatay ng tao. Pagkatapos ay nagrenta siya ng bangka kung saan nakilala niya si Danny na isang agent na nagbabalat kayo bilang isang administrator. Ginagamit niya ang bangka upang maabutan si Jack na kalaunan ay nagpahayag na si Dormov ay hindi isang terorista kundi isang molecular biologist. Lumalabas na ang file na nabasa ni Henry tungkol sa kanya ay na-spike kaya hinihiling niyang makipag-usap sa impormante ni Jack na si Yuri upang linawin ang lahat. Pagkatapos ay ipinakita sina DIA Director Janet Lasseter at Gemini CEO na si Clay Varis. Napagtanto na maaaring alam ni Henry ang classified na impormasyon kaya nakipagtulungan si Clay at Lasseter upang patayin ang sniper dahil natatakot sila na maging banta siya. Sa ibang eksena karekap ay nakaramdam siya ng kakaiba sa bangka at nakakita ng wire na nakasaksak doon. Agad niyang hinarap si Danny at pinaghihinalaan niyang espiya ng DIA. Itinanggi niya ang akusasyon habang maayos niyang nasagot ang mga tanong nito. Nakonsensya si Henry at humingi ng paumanhin at pagkatapos ay inanyayahan niya ang babae para sa isang hapunan. Kalaunan ay nalaman ni Henry ang tunay na pagkakakilanlan ni Danny na isa pala talagang agent ng DIA. Pagkatapos ng hapunan ay naghiwalay sila habang sinasabi ni Danny na baka ito na ang huli nilang pagkikita. Kinagabihan karekap, ang bangka ni Jack ay sinalakay ng mga tauhan ni Lasseter na pumatay kay Jack at sa kanyang kasintahan. Maya-maya ay nagising si Henry mula sa kanyang pagtulog at napagtantong may pumasok sa kanyang bahay. Agad niyang binalaan si Marino na tumakas mula sa kanyang bahay, ngunit huli na ito dahil narinig niyang pinapatay si Marino sa cellphone. Kaya, inayos niya ang sarili at tumungo sa kinaroroonan ni Danny. Napagpasyahan ng ating bida karekap na hindi siya sangkot sa operasyon, ngunit maaaring nasa panganib din ang kanyang buhay ngayon. Pumunta si Danny sa daungan para maghanap ng bangka kung saan siya ay inatake ng isang mersenaryo. Gayunpaman, hindi siya maaaring maliitin dahil nagawa niyang talunin ang lalaki habang kinukuha ang impormasyon tungkol sa nagpadala nito. Hindi nagtagal ay dumating si Henry sa daungan kung saan ipinahayag sa kanya ni Danny na si Lasseter ang mastermind ng mga pagpatay. Kaya nagpa siya silang magtulungan at tumakas mula roon kasama ang ninakaw na bangka.
Kinabukasan ay clueless pa rin si Henry sa mga nangyayari habang naghihintay na sunduin ni Baron na ang dating kaibigan ni Henry. Samantala, si Clay ay nadismaya sa ipinakita ng mga tauhan ni Lassiter kaya sinabi niya sa kanya na si Gemini na ang tutumba sa sniper mula ngayon. Tinawag ni Henry si Del at isiniwalat na si Lassiter ang may kasalanan at wala siyang otoridad na pigilan ang kanyang superior. Lumalabas na si Dormov ay dating isa sa mga mananaliksik ng Gemini at ang pagpatay sa kanya ay si Clay ang nag-utos. Sinabi ni Danny kay Henry na ang Gemini ay isang privatized paramilitary na dalubhasa sa pagkidnap at pagpapahirap sa partikular na target na pag-aari ni Clay Verris. Lumalabas na si Henry ay ex-superior at sinubukang kunin siya at si Baron upang sumali sa Gemini. Ngunit tinanggihan nila ito. Pagkatapos, ang tatlo ay naglakbay pansamantala sa Colombia kung saan sinabi sa kanila ng sniper na mayroon siyang kasaysayan kasama si Clay. Kinaumagahan ay nagising si Henry at nakita niya ang isa pang sniper na palihim na tumawid sa katabing rooftop. Inaakit niya ang sniper para makatakas ng ligtas sina Danny at Baron. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang putok, ay napagtanto niya na ang kalaban o ang tinatawag na Junior ay kamukhang-kamukha niya, ngunit mas bata ito sa kanya. Nakapagtataka, si Junior ay nagtataglay din ng parehong mga kasanayan bilang Henry at kumikilos na parang siya ang kanyang doppelganger. Dahil doon ay nagpumilit si Henry na talunin siya. Sinubukan ni Henry na tumakas gamit ang ninakaw na motor, ngunit patuloy siyang hinahabol ni Junior mula sa likuran sa kayang isang ninakaw din na motor. Matapos ang mahabang habulan ay natamaan ni Junior si Henry at nahulog siya sa motorsiklo. Bago siya tangkaing patayin ni Junior ay dumating ang lokal na pulis at inaresto si Henry habang si Junior ay nakatakas. Salamat kay Danny Careca dahil pinalayan niya siya hindi nagtagal pagkatapos ng insidente. Kalaunan ay naglakbay si Henry at ang koponan sa Budapest upang makipagkita sila kay Yuri, ang impormante ni Del, upang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Sa kanilang paglalakbay ay napansin din ni Danny ang pagkakatulad ni Junior kay Henry, ngunit tumanggi siyang maniwala na anak niya ito o kung ano pa man ito. Sa kabilang banda Careca ay bumalik si Junior sa bahay ni Clay para gamutin ang kanyang sugat. Hanga ang bata sa husay ni Henry, ngunit hindi pa rin niya napapansin ang kanilang pagkakapareho lalo na sa mukha. Sinubukan ni Clay na pakalmahin siya na ipinaramdam sa kanya na siya ang pinakamamahal niyang anak. Pagkatapos ay ipinakita ng CEO ang sisyon ng pagsasanay ng mga mersenaryo ni Junior at pagkatapos ay pinadala siya sa Budapest upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Doon ay nakilala ni Danny ang kanyang koneksyon na si Aniko at ibinigay sa kanya ang mga sample ni Junior para gumawa ng DNA test. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa iba na si Junior ay talagang clone ni Henry dahil pareho silang may identical DNA. Ang katotohanan ito Careca ay nag-iwan kay Henry na nataranta. Nakipagkita sila kay Yuri sa kanyang lugar kung saan ibinunyag niya na nagtatrabaho si Dormov sa proyekto ng pag-clone ng Gemini at ipinahayag na nakibahagi si Henry sa eksperimentong ito. Idinagdag ni Yuri na si Henry ay ipinadala upang patayin si Dormov dahil siya ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ngunit sina Clay at Dormov ay nagkaroon ng hindi pagsang-ayon dahil gusto ni Clay na ang isang clone na sundalo ay walang konsensya at sakit kaya iniwan ni Dormov ang project. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa susunod na plano. Nagpadala si Henry ng isang messenger para i-blackmail si Lassiter na nagbabasa ng kanyang pang-araw-araw na gawain na nagpapasindak sa kanya.
Pagkatapos ay tinawagan niya si Lassiter at nakipag-ayos sa kanya na sinabihan itong dalhin si Junior sa kanya bilang kapalit ng kaligtasan ni Danny. Sumasang-ayon sila sa mga tuntunin at agad na inayos ni Lassiter ang pagpupulong. Nang gabing iyon karekap ay nakita ni Junior si Danny na mag-isa sa hardin kung saan sinuri niya ito upang matiyak na wala siyang suot na alambre. Sinira niya ang kasunduan at pagkatapos ay dinala siya sa isang lagusan habang inutusan si Henry na makipagkita sa kanya doon kung gusto niyang mabuhay pa si Danny. Pagdating doon ay naglagay si Junior ng grenade trap sa pasukan. Pumasok si Henry at nagawang iwasan ang bitag na granada. Na-corner niya si Junior at pinalaya si Danny. Nararamdaman niya ang koneksyon sa kanyang clone at tumanggi siyang patayin ito. Ngunit kailangan niyang gagawin ito kung kinakailangan. Binunyag niya sa bata kung sino talaga si Clay. Gayon din ang tunay na pagkakakilanlan ni Junior dahil pareho silang may allergy sa mga bubuyog, gawi at walang laman na damdamin nang hindi pagpatay sa isang tao. Hindi pa rin naniniwala si Junior sa kanya kaya napilitan si Henry na ibunyag ang katotohanan. Sinabi niya kay Junior na kinuha ni Clay ang kanyang dugo. 25 taon na ang nakalipas at ginamit ito upang lumikha ng clone upang palitan si Henry habang siya ay tumatanda. Nagsisimula ng mag-alinlangan ang bata, ngunit ayaw pa rin niyang tanggapin ang katotohanan. Muli silang nag-away, ngunit pinagbawalan ni Henry si Danny na barilin si Junior. Halos patayin ng bata si Henry bago pumagitna si Danny. Nakatakas si Junior habang ang tatlo ay agad na tumungo sa Georgia upang harapin si Clay. Bumalik si Junior sa Gemini headquarters at pinilit si Clay na sabihin sa kanya ang totoo. Sinabi niya sa binata na ito ay isang kinakailangang kasinungalingan sa kanya upang lumakas. Kaya, gaya ng inaasahan, ay binibigyan din siya ng matatamis na salita tulad ng pag-aalaga at pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Sa sandaling dumating ang tatlo sa Georgia, ay lumitaw si Junior at nilason si Henry ng kamandag ng bubuyog. Ngunit, kalaunan ay nagamot din ang kanyang allergy. Naniniwala na ang bata kay Henry at nagpa siya na makipagtulungan sa kanila upang ibagsak si Clay. Ibinahagi ni Henry sa bata ang tungkol sa kanyang personal na buhay at ang kanyang nakaraan. Hinihikayat niya ito na huwag sundin ang kanyang miserableng buhay at humanap ng magandang layunin sa buhay. Habang nagmamaneho sila patungo sa isang kalapit na bayan, ay tinawagan ni Clay si Junior at inutusan siyang tumakas sa kotse. Isang tangke pala ang naghihintay sa kanila at nagpaputok ng missile patungo sa kanilang sasakyan. Sa kasamaang palad ay napatay si Baron, ngunit ang iba ay matagumpay na tumalon palabas ng kotse. Get out of the car! Go! Ilang sandali pa ay isang grupo ng mga sundalo ng Gemini ang dumating sa bayan at handang tambangan sila. Mayroon ding nakamaskara na sundalo na nagsimulang barilin sila gamit ang isang machine gun. Nagsama-sama sina Henry at Danny para alisin ang mga sundalo isa-isa. Maya-maya ay na-corner sila dahil patuloy na dumarating ang mga sundalo kaya nagpasya silang magtago sa isang bahay. Binaril si Danny sa binte at naubusan na sila ng bala. Samantala, hinarap ni Junior ang kanyang adoptive father at sinabihan siyang bawiin ang pag-atake. Sinabi sa kanya ni Clay na kailangang patayin si Henry, ngunit sa wakas ay tumanggi si Junior na sundin ang utos at inatake si Clay. Sa huli ay nagawa niyang patumbahin si Clay at tumakbo para tulungan sina Henry at Danny. Dumating siya sa tamang oras at pinatumba ang mga sundalo. Matapos maalis ang lahat, ay hinarap sila ng nakabalote at nakamaskarang sundalo na pinaputukan sila ng espesyal na sandata. Ito ay 3 versus 1 na sitwasyon at ang sundalo ay immune sa mga bala. Nakapagtataka, ang sundalo ay immune rin sa apoy matapos siyang subukang sunugin ni Danny. Nang walang ibang pagpipilian karekap, ay kinuha ni Junior ang sandata at sinimulan siyang barilin nang walang awa hanggang siya ay matumba.
Hindi nagtagal ay inalis nila ang maskara na nagpapakita na ang sundalo ay isa ring clone ni Henry, ngunit sa isang mas bata na edad kaysa kay Junior. Maya-maya ay nagising si Clay at hinanap ang iba. Sinabi niya kay Henry na dapat siyang matuwa dahil siya ang inspirasyon sa likod ng lahat ng ito. Sinabi niya sa kanila na ang tunay na layunin ng paglikha ng Gemini ay upang makabuo ng mga perpektong sundalo na walang nararamdamang sakit at takot upang wala ng mga Amerikano ang kailangang mamatay muli dahil sa digmaan. Itinutok ni Junior ang kanyang baril kay Clay at sinusubukang patayin siya, ngunit pinigilan siya ni Henry dahil ayaw niyang maramdaman niya ang parehong pagsisisi at trauma mula sa pagpatay ng mga tao. Kinuha niya ang baril at pinatay ang CEO. Pagkatapos, ang Gemini program ka-recap ay isinara at ang bawat clone ay inalagaan. Sa sumunod na eksena ka-recap ay nakita ni Henry si Danny sa kolehiyo kung saan binago ni Junior ang kanyang pangalan at ngayon ay siya na si Jackson Brogan na siyang pangalan ng ina ni Henry. At sa wakas ay mayroon na siyang opisyal na pagkakakilanlan at nagnanais na ituloy ang kanyang kinabukasan sa mundo ng engineering. At dito nagtatapos ang pelikula mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!